Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Rafael, hindi ko mapigilang hindi mapaungol sa ginagawa sa akin ni Rafael. Mabilis ang kanyang galaw na nasa aking ibabaw. Ang huling naalala ko ay nag-away kami ni Rafael dahil sa pagkikita namin ni Bernie, ang kababata ko, sa Isla Fera. Hindi ko alam kung ano ang sumunod na nangyari. Ito ako ngayon, nasa ibaba ni Rafael. Don't you dare to cheat on me, Daniela! Matigas nitong sabi. Sabay sunggab ng halik sa akin. Hindi na ako nakatugon pa sa kanyang mga sinabi dahil mas mabilis ang ritmo nito sa aking ibabaw. Ibang sensasyon naman ang nararamdaman ko kaya tinanggap ko ang bawat galaw ni Rafael sa akin. Alam kong mali ang ginagawa namin. Hindi ako pumunta dito para lumandi. Nandito ako dahil may pangarap ako sa aking sarili at sa aking pamilya. Ngunit mukhang hindi ko kayang tanggihan si Rafael. Siya ang pinakaunang naging karelasyon ko. Unang humalik sa akin at unang nagpadama ng ganitong init sa aking katawan. 20 anyos lang ako. Kung nakapag-aral ako, baka nasa kolehiyo na ako ngayon. Ngunit hindi umaayon ang tadhana sa akin. Kahit gustong gusto ko mag-aral, hindi ko magawa dahil magugutom kami at malulunod sa utang. Ilang segundo pa ay natapos ang mainit na tagpo sa pagitan naming dalawa. Natigil naman si Rafael na nasa taas ko pa din. Hinalikan niya ang aking labi bago tuluyang umalis sa pagkakaibabaw. Kinuha ko ang kumot sa tabi at tinakpan ang aking buong katawan. Explain yourself. Why did you do that again? Don't you dare to lie on me, Daniela. You didn't know me when I'm angry. Sabi niya habang tinititigan ako gamit ang matalim niyang mata. Kahit kailan hindi ko nakitang ganito si Rafael. Palagi siyang sweet, caring at malambing kung magsalita pero ngayon, ibang-iba ang ugali niya. Hindi itong Rafael na nagustuhan at nakilala ko. Parang may kung anong sumanib sa kanya at umiba ang kanyang ugali. Hindi na din niya ako tinatawag sa nakasanayan kung tinatawag niya sa akin. Ngayon, Daniela na lang. May ibinalita lang siya sa akin tungkol sa kalagayan ni tatay at nanay sa probinsya. Wala naman siyang ginawang masama, Rafael. Sabi ko sabay abot ng kanyang kamay ngunit hinawi niya iyon. Ano nangyayari sa kanya? Bakit siya ganito? Hindi na ba niya ako mahal? Liar! Sabi ko, huwag na huwag kang magsisinungaling sa akin, Daniela! Sumbat dito sa akin. Yun ang totoo, Rafael. Sabi ko, yun naman talaga ang totoo. Kahit kailan, hindi pumasok sa isip ko na magsinungaling sa kanya. Masyado ko siyang mahal para lang magsinungaling. Isa pa, hindi ko ugali ang magsinungaling dahil yun din ang pinakaayaw ko sa lahat. Tinuro din sa akin iyon ni tatay at nanay na bawal magsinungaling. Damn you! Mura niya sa akin na ikinagulat ko. Si Rafael ba talaga ito? Hindi ito ang lalaking minahal ko. Hindi siya. Hindi ako kayang sabihan ng masama ng Rafael na nakilala ko. Nangako siya sa akin na ipagtatanggol ako at hindi sasaktan o pababayaan. Bakit ngayon parang mapapako ang pangakong iyon? Walang kasiguraduhan kung totoo o kasinungalingan ang lahat ng iyon. Rafael, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka ganyan? Wala naman akong ginawang masama sa'yo ah. Bakit ka ganyan? Kusang tumulo ang luha ko sa aking mga mata. Tumayo sa pagkakaupo sa kanyang kama si Rafael. Stop your drama, Daniela. Hindi mo na ako madadala sa kadramahan mong iyan. Kung nakaya mo ko mabilog noon dahil sa mga pera ko, ngayon hindi na mangyayari iyon. Bakas ang galit sa kanyang boses. Anong pinagsasabi mo, Rafael?
Tanong ko't pinunasan ang aking mga luha. Danig ko ang sarkasmo niyang pagtawa bago siya nagsalita. At talagang nagmamaang-maangan ka pa? Ngayon, hindi na ako magpapagamit sa'yo, Daniela. Ngayon natikman na kita. Pwede na kitang itaboy sa pamamahay na ito. Suits for a bitch like you. Hawak-hawak ko ang kumot na nakatakip sa aking katawan ay tumayo ko't sinampal siya ng sobrang lakas. Ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko dahil sa sakit ng mga sinabi niya tungkol sa akin. Hindi ako ganoong babae. Kahit kailan ay hindi ko siya pinagtaksilan. Wala siyang karapatan para pagsabihan ako ng ganyan. Hindi ako ganoong babae, Rafael. Dahil kung isa akong bitch, wala ang pula na yan sa kobre ng kama mo. Galit ko sabit sinampal ulit siya sa kabilang pisngi niya. Galit na galit ako. Galit ako sa kanya at galit ako sa sarili ko dahil nagpauto ako sa mga matatamis na kanyang mga sinabi dati. Hindi ko inakala na hahantong kami sa ganito. Sinagot ko siya hindi dahil gusto ko siya, sa pera at sa kapangyarihan niya. Sinagot ko siya dahil kita ko ang pagpupursige niya para makuha ang oo ko. Pero lang niya, ang sakit ng ipapalit ng isang oo na iyon. Mabuti nga't lumabas na ang tunay mo. Rafael, hindi ko inakala na ikaw pa ang tao magsasabi ng ganun sa akin. Buong puso kong binigay sa iyo ang pagmamahal ko. Sinunod ko lahat ng gusto mo kahit na nasasakal na ako. Binigay ko sa iyong iniingatan kong pagkababae tapos ito lahat ng sasabihin mo sa akin. Nasaan ang taong minahal at kilala ko? Rafael. Sunod-sunod kong sabi habang humihikbi. Umiba ang mukha niya pero may galit pa din sa kanyang mga mata. Ano bang ikinagagalit niya? Wala akong matandaan na may ginawa ko masama sa kanya. Lies, gusto mo talaga makahutot ng pera sa akin ano? Hindi ako ganong klaseng babae, Rafael. Sigaw ko. Wala na akong pake kung marinig kami sa labas. Alam mo naman yun ah. Bakit ganito ka ngayon? Bakit mo ko sinasaktan? Anong ginawa ko sa'yo para saktan mo ko ng ganito? Pinunasan ko ang aking luha. You broke my trust for you, Daniela. Lahat ng yun ay sinira mo. Yeah? You changed me into a good man but you also changed me into beast. Mahirap man sinabi kong hindi makipagkita sa lalaking yun? Anya nagalit pa din. Rafael, pagkikita lang yun dahil may sinabi siya tungkol sa pamilya ko. Mahirap din bang intindihin yun? Tumaas ulit ang boses ko. Hindi ko alam kung may tao ba sa labas na nakikinig sa amin nung wala. Tumaas na ang boses namin dalawa ni Rafael. Halos lahat ng tao dito'y walang alam tungkol sa amin ni Rafael. Pwera na lang sa dalawa niyang kapatid na kambal. Sina Rachel at Reyna. Nakipagkita ka lang ba talaga? O may iba kayong ginawa? Wala ko doon. Alam ko may ginawa kayong dalawa. Madiin itong sabi. Wala kaming ginawa, Rafael. Ang kitid ng utak mo. Sige, sabihin mo lahat ng gusto mo sabihin sa akin pero itong tatandaan mo, Rafael. Ang dugong niya nang nagpapatunay na hindi ako ganoong babae. Sabay turo ko sa marka na nagpapahiwatig na hindi na ako berhen. Ito din ang tatandaan mo. Hindi na ako babalik sa'yo kahit kailan. Alam ko makikipaghiwalay ka din naman sa akin kaya uunahan na kita. Hiwalay na tayo. Kinuha ko sinsing na ibinigay niya sa akin noong unang anibersaryo namin. Kasama ng kwintas na may pangalan niya. Inabot ko iyon sa kanya. Ilang minuto niya iyong tinitigan kaya wala na ako nagawa pa kung hindi itapon iyon sa sahig at hindi ko alam kung saan napunta. Mabilis na hinanap kong aking mga kasuotan at nagbihis bago lumabas sa kanyang silid. Napahinga naman ako ng maluwag nang walang tao malapit sa kanyang silid. Nagmadali akong pumunta sa aking silid at doon ibinuhos ang lahat ng sakit na aking nararamdaman. Umiyak ako nang umiyak hanggang sa narinig ko ang pagkatok sa pinto. Inayos ko muna ang aking sarili bago ko binuksan ang pinto. Sina Rachel at Reyna ang nakita ng mga mata ko nang mabuksan ko ang pinto. Agaran silang pumasok at niyakap ako ng mahigpit. Hindi ako makayakap ng pabalik dahil hindi ko alam kung bakit nila ako niyakap. We heard it, Daniela. Napadaan ako kanina tapos tinawag ko si Rachel. Gago si kuya. Si Reyna nang mahiwalay ng pagkakayakap sa akin. Pare-pareho lang kami ng mga edad. 4 na taon ang agwat namin tatlo.
kay Rafael. Hindi ko naman masyado naisip iyon dahil hindi naman importante. If you need help, nandito lang kaming dalawa. We are not going to abandon you. Ikaw lang kaibigan namin. Alam mo namang ma-attitude itong si Reyna kaya wala kaming friend. Sawa na ako sa pagmumukha niya pero wala talagang gusto makipagkaibigan sa amin. Natawa ako sa sinabi ni Rachel. Hinigit naman ni Reyna ang kanyang buhok. Okay lang ako. Hindi ako aalis dito kasi may sakit si nanay. Kailangan ko magtrabaho. Sabi ko, I have money, Daniela. I can get... Pinutol ko ang pagsasalita ni Reyna. Hindi na. Kaya ko na. Baka mag-extra ulit ako sa dati kong pinagtatrabahuhan. Kita ko ang pag-ikot ng mata ni Reyna. Kasalanan ni Kuya talaga. Di ba malaki ang sahod mo doon? E sana may pera ka na kung hindi kanya pinahinto. Maktol pa niya. Hayaan niyo na, pwede pa naman ako makabalik doon. Sabay ng pagngiti ko. Busy ang lahat dito sa mansyon Sandoval. May pagdiriwang daw ngayon kaya ito, busy kami mga katulong para sa kanilang party. Halos magagara din at magaganda ang lahat ng mga kasuotan ng mga tao dito. Alam ko naman kung saan ako lurugal kaya hindi na ako umalis sa pwesto ko. 2 linggo na simula noong pagtatalo namin ni Rafael. Hindi kami nag-uusap o nagkakatinginan man lang. Umiiwas ako sa kanya at ramdam ko ay ganoon din siya. Ang kamba lang ang nagpapalakas ng loob ko dito sa loob ng mansyon nila. Can I have a juice, please? Sabi ng babae sa akin kahit na nasa harapan na niya ang juice kung saan ako nakatoka. Ang iba ay kumukuha na lang pero siya ay gustong ako pa ang mag-abot sa kanya. Hindi na ako nagreklamo dahil isa lang naman akong kasambahay dito. Inabot ko sa kanya ang juice ngunit hindi siya nakatingin noong kinukuha niya ito kaya natapon sa aking damit. Nabasa naman ang kulay itim niyang gloves. Gosh, you're so clumsy! Sabi niya na ikinagulat ko. Bakit ako? Siya ang hindi nakatingin sa kanyang ginagawa. What happened here? Boses ni Rafael sa likod ng babae. Kita ko ang pagpulupot ng kamay nito sa bewang ng babae. Iyon ang pinakapaboritong ginagawa ni Rafael sa akin. Ngayon, sa ibang babae na niya ginagawa. Ano ulit ako? Katulong lang. This clumsy girl, pour the juice on my expensive gloves. Maarte nitong sabi kay Rafael. Tinignan ni Rafael ang mamahalin nitong gloves. Hindi man lang ako tinapunan ng tingin ni Rafael. At saka siya nagsalita. Don't mind here, babe. Let's go. Hawak-hawak ang bewang ng babae. Sabay silang lumisa ng babae. Parang tinurok ng punyal ang puso ko dahil sa pangyayaring iyon. Ngayon, isa na akong walang kwentang babae sa buhay niya. Hanggang ako naman para magpautos sa kanya. Kung sinunod ko lang ang sinabi ni nanay, hindi sana ako nasasaktan ng ganito. Sa susunod, titirhan ko ng pagmamahal ang sarili ko. Hindi na ulit ako magpapakatanga. Ladies and gentlemen, before this event started, may I ask Sophia and Rafael to come here on stage? Rafael has a good news for tonight's event. Napalingon ako sa stage dahil doon. Kita ko ang pagpunta ng babaeng natapunan ko, daw, at ni Rafael sa stage. Hawak-hawak pa rin ni Rafael ang bewang ng babae. Pareho silang nakangiting dalawa. Kumirot na naman ang puso ko. Ang sakit-sakit. Dahil lang sa pagkikita naming iyon ni Bernie, pinarusahan ata ako ng tadhana. Bakit pa? Wala na nga kaming pera. Mahirap na nga ang buhay tapos pinaparusahan pa ng ganito. Pwede na bang mamatay sa sakit? Pasimple kong pinunasan na ang aking mga luha na lumandas galing sa aking mga mata. Iniabot na lalaki kay Rafael yung mic. Ang babae sa gilid niya ay todo sa pagkakapulupot sa kamay. Umiyaw ang mga tao sa loob nitong mansyon bago si Rafael nagsalita. Good evening everyone. I don't know where I should start. Huminto siya. But today, me and Sophia are officially engaged. Sabi nito at pinakita ng babae ang kanyang singsing. Napasingap ako sa sakit na aking nararamdaman. Langya naman, harap-harapan pa talaga. Hindi ako nakapaghanda na sasabihin niya iyon sa harap ng maraming tao at sa harap ko mismo. Ramdam ko ang pagsakit ng aking puso sa anunsyong iyon galing sa bibig ni Rafael. Ang relasyon namin ay tago dahil isa lang akong katulong at siya'y mayaman. Masakit.
Pinatuloy ni Rafael ang kanyang mga sinabi ngunit hindi ko na iyon pa narinig dahil lumabas na ako sa loob ng mansyon at pumunta ako ng garden. Umiyak ako doon. 2 linggo na akong iyak ng iyak dahil sa mga nangyayari sa amin ni Rafael. Sabi niya dati, hindi niya ako sasaktan. Hindi niya ako paiiyakin at aalagaan niya ako hanggang sa pagtanda dahil 2 kami ang magpapakasal sa huli. Pero ngayon, sa ibang babae siya magpapakasal. Ano na gagawin ko? Pagkatapos paikutin ng isang mayamang lalaki, ngayon, isa akong luhaan. Mahirap na nga sasaktan pa. Kung aalis ka ngayon, itatakas ka namin. Daniela. Napangat ako ng tingin na makita ko ang kambal na nandito ngayon. Tumayo ako at sabay ko silang niyakap. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Sunod-sunod ang hikbi ko sa 2 taong hindi nagsasawang tumulong sa akin. Nakita namin ang reaksyon mo kanina. Maging kami nagulat. Hindi namin iyon alam. Daniela, promise. Kung alam lang namin, matagal ka na namin pinaalis para hindi mo madinig at hindi ka masaktan ng ganito. Sorry talaga. Masuyong sabi ni Reyna. Sumingot ako bago nagsalita. Hayaan niyo na. Ngayon, napatunayan ko na hindi bagay ang mahirap at mayaman. Umiiyak na sabi ko. Don't say that. We know how Kuya loves you. May mali talaga sa nangyayari. Aalamin namin iyon para sa'yo. Si Rachel. Umiling ako. Huwag na. Halis na siguro ako at babalik ng probinsya kung saan ako nababagay. Kita ko kung paanong nalungkot ang mukha ng dalawa. Hindi katulong ang turing nila sa akin. Tinuring nila akong pamilya. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. Hindi ko makakalimutan na tinulungan nila ako ngayon. Hindi ko din makakalimutan kung gaano kasakit ang pinadanas ni Rafael sa akin. Hindi ako maghihiganti sa kanya dahil ayoko na siyang makita pa. Pack your things. Nasa karahe ang sasakyan ni Rachel. Dadalhin ka namin sa terminal. Si Reyna at inalalayan ako sa paglakad. Kakalimutan na kita, Rafael. Siguraduhin kong hindi na tayo magkikita pang muli. Sabay ng pagtayo ko sa kauupo ay iniinat ko ang aking katawan. Hinilot ko ng konti ang aking bewang dahil medyo masakit na ito. Dahil sa pagkakayo ko, 2 bandehera ng labahan ang nilabhan ko ngayon galing sa kapitbahay. Yun ang trabaho ko para may maipantawid kami sa araw-araw. Ito ang sweldo mo, Daniela. Sabay abot ni Aling Nena ng 1,000 piso. Nagulat ako sa laki ng kanyang ibinigay sa akin kaya ibinalik ko iyon sa kanya. Naku, sobra po ito, Aling Nena. Dapat po 500 lang. Ani ko at inabot itong pabalik. Umiling-iling ang matanda at hindi kinuha sa akin ng 1,000 piso. Hindi. Ibili mo iyan ng laruan ng kambal o pagkain para sa kanila. Naawa ko sa kanila. Tumitingin-tingin sila noong nakaraang araw sa mga apo ko na para bang gustong-gusto din nila ng ganoong laruan. Ibili mo ang kalahati para sa kanila. Hindi ko mapigil ang mapangiti at hindi mapayakap kay Aling Nena. Simula noong bumalik ako dito sa Isla Vera, 4 na taon na ang nakararaan ay parating niya akong tinutulungan sa lahat ng bagay. Pinapautang niya ako ng walang dagdag at hindi niya naman ako pinipilit na magbayad ako pero hindi ko naman pinagsasamantalahan ng kabaitan niya kaya binabayaran ko siya kapag may pera na ako galing sa paglalaba. Maraming salamat po, Aling Nena. Babayaran ko po ito kapag nakakuha na ako ng panibagong labahan. Sabi ko nang maghiwalay na kami sa pagkakayakap. Huwag na, para talaga iyan sa kambal. Ngumiti ako sa kanya at nagpasalamat bago ko nilisan ang kanilang bahay. Hindi naman ganoong kalayo ang bahay ni Aling Nena sa bahay namin, kaya nilakad ko na lang papunta sa bahay namin. 4 na taon na simula noon tumakas ako sa mansyon, Sandoval, para naging impyerno ang buhay namin. Napatay si nanay dahil sa sakit niya. Hindi namin na kayang ipagamot siya dahil walang-wala kami. Ang nagawa namin ay pinapanood na lang siya na hinahabol ang kanyang hininga hanggang sa hindi niya nakayanan. Wala kaming magawa kung hindi ang umiyak ng umiyak. Nalubog kami sa utang sa pagpapalibing kay nanay. Wala akong matakbuhan kung hindi ang kambal na Sandoval at si Bernie.
Tinulungan ako ni Rachel at Reyna. Sila ang nagbayad ng kalahati at ako naman ang kalahati noon. Pinag-igihan ko ang pagtatrabaho ko sa munisipyo, ngunit siguro sa walang pahinga at puspos sa trabaho ay nahimatay ako. Dinala ako sa ospital doon at nalaman na nagdadalang tao ako. Hindi ako makapaniwala na may nabuo sa pagtatalik namin ni Rafael bago niya ako pagsalitaan ng masasama at sinakta ng sobra sa araw na iyon. Pumasok sa isip ko noon na ipalaglag ang bata sa sinapupunan ko dahil hindi ko sila kayang buhayin. Hindi ko nga kayang pakainin ng pamilya ko tapos dadagdag pa sila sa pasanin ko. Pero hindi ako nagtagumpay na ipalaglag sila. Oo, malaki ang galit ko kay Rafael pero hindi ibig sabihin noon na ang galit ko ay ipupukol ko sa mga bata. Inosente sila at hindi alam kung ano ang nangyari. Itinuloy ko ang pagbubuntis ko hanggang sa nalaman ni Rachel at Reyna. Maging sila'y nagulat at nakita na malaki na ang tiyan ko. Simula noon, halos linggo-linggo silang pumupunta sa bahay para kamustahin ako. Mas excited pa sila sa akin na lumabas ang bata sa sinapupunan ko. Sinabihan ko sila na kahit kailan ay huwag sabihin kay Rafael na may anak kami. Simula din noong umalis ako sa kanila ay wala na ako nag-iimpormasyon kay Rafael dahil ayaw ko na siyang pumasok pa ulit sa buhay ko. Sa tulong ni na Rachel at Reyna ay naitawid ko ang panganganak ko. Sila din ang bumili ng mga gamit dahil daw pamangkin naman nila ang mga anak ko. Noong araw na nanganak ako, hindi ko alam na kambal pala magiging anak ko dahil hindi ako nagpapa-check up. Basta ang alam ko lang ay buntis ako noong nahimatay ako sa munisipyo. Mas dumoble ang pasanin ko sa buhay. May mga panahon na gusto ko na lang sumuko at ipaampon na lang ang dalawa. Ngunit pinigilan ako ng dalawang magkapatid na Sandoval. Sa lahat ng kabutihan ni Rachel at Reyna sa akin ay hindi ko na alam kung paano ko sila masusuklian. Naging maayos ang pag-aalaga ko sa kambal kong anak. Kahit na wala akong tulog sa pagbabantay ay nagtatrabaho ako para may maibili ng gatas para sa kanila. Hindi parati na kina Rachel at Reyna ako sasandal. Kailangan ko din buhayin ang mga anak ko sa sariling paghihirap ko. Akala ko noon tapos na ang paghihirap ko dahil masaya ako na nakikitang malusog ang mga anak ko pero hindi pa pala tapos ang paghihirap kong iyon. Dahil si tatay naman ang sumunod kay nanay. Siya mismo ang tumapos sa buhay niya. Nakaramdam ulit ako ng depression noong namatay si tatay. Hindi ko na naalagaan ng maayos sa mga anak ko. Hindi ko sila napapadede sa tamang oras. Ilang linggong hindi ko sila nahawakan. Sina Reyna at Rachel ang nag-aalaga sa kanila habang ako naman ay ikinukulong ko ang sarili sa silid ng bahay namin. Hindi ako kumakain. Parang wala nang dahilan pa para mabuhay. Ang dalawang pinaka-importante sa buhay ko, ang dalawang gusto kong mabigyan ng magandang buhay ay wala na sa tabi ko. Wala na ang dalawang nagpapalakas sa akin. Wala akong hinangad simula nung bata ako kung hindi ang maiahon sila sa hirap pero wala. Huli na ako. Wala na sila. Iniwan nila kami ni Camille. Isang araw sa pagmumukmuk ko sa loob ng silid ko ay hindi nalaman ni na Rachel at Reyna na nilalagnat pala si Chloe, isa sa mga anak ko. Wala silang kaalam-alam sa pagbabantay sa dalawa kaya hindi nila alam ang gagawin. Sumisigaw-sigaw sila sa labas kaya lumabas ako ng aking silid. Umiiyak silang dalawa. Nakaramdam ako ng takot. Ibinigay nila sa akin si Chloe at ganoon na ang aking kaba nang maramdaman ko na sobrang init niya. Itinakbo namin si Chloe sa pinakamalapit na ospital. Mabuti na lang ay naagapan ng mga doktor. Simula noon napagtanto ko na hindi lang ako ang nabubuhay sa mundo. Napagtanto ko na may dalawang paslit na kailangan ng aruga at pangmamahal ko. Hindi dahil nawala sila nanay at tatay ay hahayaan ko na din ang buhay ko. Ngayon, ang kambal ko na ang tinutuunan ko ng pansin. Kung hindi ko man natupad ang gusto ko sa mga magulang ko, sa kambal ko naman tutuparin ang pangakong iyon. Sila ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho. Sila ang dahilan kung bakit ako malakas at aalagaan ko sila sa abot ng makakaya ko. Nanay! Bungad sa akin ni Chloe pagkabukas ko ng pinto. Anak! Sabay yakap ko sa kanya. Ngayon, 3 taong gulang na sila. Marunong na silang magsalita at parang matanda na talaga magsalita. Lalo na itong si Chloe.
Si Clyde naman ay kasalungat ni Chloe. Palagi itong tahimik at parang walang pake sa buhay. Nandito si Tata Rachel at Tata Reyna, nanay. Anya at pinapunta ako sa kusina. Naroon nga ang dalawa na naglalagay ng grocery sa cabinet. Ngumiti sila sa akin at nginitian ko naman sila pabalik. Tuwing katapusan ng buwan ay nandito sila para bigyan kami ng pagkain. Noong una ay hindi ko gusto na parating pumupunta dito dahil may trabaho silang dalawa. Ayaw nilang magpaawat kaya wala na ako magawa pa. Nasaan si Tita Camille? Chloe? Tanong ko kay Chloe. Nagkibit balikat ito. Ewan, umalis siya kanina, may dala malaking bag. Anya na ikinagulat ko. May nakuha daw siyang trabaho sa Maynila, Daniela. Sa amin siya nagpaalam. Kung matanggi ka sa amin, mas matanggi pa yung kapatid mo. Nag-volunteer ako na ipagmamaneho ko siya papuntang Manila o hintayin ka niya. But she refused it. We had a lot of offers for her para hindi na siya mahirapan. All of those, tinanggihan niya. Wala na kami magawa. Ni Rachel, kung hindi pakawalan siya. Sumingit na si Reyna sa usapan namin ni Chloe. Iniwan ko si Chloe sa sala kasama si Clyde at pumunta ako sa dalawa. Hindi man lang niya ako tinawagan. Ganun talaga yun. Mataas ang pangarap ni Camille. Maprinsipyo din ang babaeng iyon. Sana kayanin niya ang Manila. Tinulungan ko ang dalawa sa pag-ayos ng pagkain. May nakita kong chocolate na gustong gusto ng kambal. Napatingin ako kay Chloe at Clyde. Ito na naman sila. Ini-spoil na naman ang dalawa. Don't look us like that, Daniela. Itong si Reyna ang kumuha niyan. Sabi ko huwa. Pinutol ni Reyna si Rachel. No, Daniela, not me. Si Rachel talaga ang kumuha niyan. I told her that the kid wants that but I didn't put that in our cart. Ikaw, Rachel, hindi ako. Hirit pa ni Reyna. Anong ako? Hindi ako, ikaw. Ikaw. Napatampal ako ng aking noo dahil sa kanila. Wala pa naman ako sinabi pero eto na sila. Kilalang kilala na talaga nila ako. Sa 4 na taon na sila nakakasama ko, parang lahat ng kilos ay kilala na nila. Ang dalawang ito, hindi nagsasawang tulungan ako. Pero sana naman huwag nilang i-spoil ang dalawa dahil wala akong pera para ibigay ang gusto nila. Kung mayaman lang ako, lahat ng gusto nila ibibigay ko pero hindi. Mahirap lang kami. Stop na. Reyna at Rachel, wala pa nga ako sinabi. Ani ko at nahinto naman silang dalawa. Hindi naman ako galit kung binibilhan nyo ang dalawa ng mga ganito. Pero sana, hindi buwan-buwan. Baka hanap-hanapin nila ito at magpabili sa akin. Wala akong pera na ipambibili ng ganito. Reyna, Rachel. Kita ko ang pagbuntong hininga ni Reyna at hinawakan ang balikat ko. They are the heroes of Sandoval Empire, Daniela. Hindi dapat sila naghihirap ng ganito. Dapat nandoon sila sa mansyon ngayon. I know what you've been through for the past years, but the twins didn't deserve this kind of life. Ako ang naawa sa kanila, Daniela. Seryosong sabi ni Reyna. Tagapagmana ba talaga sila? Oo nga, anak sila sa labas ni Rafael. Alam ko na kasal na ngayon si Rafael at sigurado ay may mga anak na din ito ngayon. Ayoko masakta ng mga anak ko na malalaman nilang anak sila sa labas. Ayoko darating ang panahon na isumbat nila sa akin na anak sila sa labas. Ayos na sa akin na simple lang ang pamumuhay namin dito sa Isla Fera. Kasi naman nasa mansyon nga sila ng Sandoval pero hindi naman sila katanggap-tanggap. Ayos naman sila dito, Reyna. Hindi naman na nila kailangan si Rafael. May mga anak naman na si Rafael ngayon kaya hindi na niya kailangan ng dalawa. Magkahulugang nagkatitigan ang dalawa bago nagsalita ulit si Reyna. Hindi nagsasabi sa amin ng dalawa tungkol sa mga gusto nila pero noong pumunta kami dito ay natagpuan namin silang dalawa na nasa labas. Si Chloe, titig na titig sa kalaro na may hawak-hawak na life-size Barbie doll. She was looking at the doll like she wants that too. I saw her playing with her paper doll that you made for her. And I saw Clyde looking at his playmate using a phone or iPad, I think. I heard him na kung pwede ba siyang manood ng pinapanood nila pero yung bata, hindi ba ang way ng pagkakahawak ng iPad kaya napasimangot si Clyde at umalis na lang doon. Kwento pa ni Rachel. Napatingin ako sa dalawang anak ko na nanonood ng TV.
Matagal nang gusto ng dalawa ang mga iyon, lalo na ni Clyde ang iPad. Ngunit hindi ko mabili dahil hindi ko kaya ang mga iyon. Kahit patayin ko ang katawan ko sa pagtatrabaho ay mukhang hindi ko mabibili ang kanilang gusto. Ang bagay na maibibigay ko sa kanila ay iyong pagmamahal. Wala kaming pera, hindi ko maibibigay ang gusto nila. Kahit noong birthday nila, hindi ko sila kayang bilhan ng cake. Walang-wala ako. Makahanap lang ako ng isa pang trabaho, bibilin ko ang gusto nila. Pero sa ngayon tiis muna sila. Sabi ko habang nakatingin sa kanila. Daniela, huwag mong patayin ang sarili mo kung kaya namang ibigay ni Kuya ang gusto ng mga anak niya. Napatingin ako kay Rachel dahil sa kanyang sinabi. Kala ko magkakampi kami. Alam niya lahat ng sakit na pinagdaanan ko sa kamay ng kuya niya. Bakit ganito na siya ngayon? Ano, kakalimutan ko na lang ang lahat ng ginawa sa akin ni Rafael para lang maibigay ang gusto ng dalawa kong anak? Hindi ako ganoong babae. Kahit na magkanda kuba-kuba ako sa pagtatrabaho para lang maibigay ko sa dalawa ang gusto nila, ay gagawin ko. Basta hindi na masali pa si Rafael sa usapang ito. Hindi na siya kasali sa buhay namin. Hindi namin siya kailangan. Hindi ko kailangan ng tulong ng kuya mo. Akala ko ba ayos na sa inyo ito? Akala ko ba nagkaalinawan na tayo? Akala ko alam nyo kung ano ang pinagdaanan ko. Huwag na natin isali ang tao na matagal ko nang binura sa buhay ko. Ani ko at umalis na ng kusina.